Sa huli, nag-angat siya ng mukha at sinabi, "Oo, dapat mo ngang patayin si Wataru." Hindi lamang ako na sorpresa sa biglang pagsang-ayon niya, kundi nakita ko ang mahiwagang kinang sa kanyang mga mata na hindi ko napansin noon. Taksil na babae, iyon ang nakatingin ko sa kanya. Kung maaari lang ay babawiin ko ang pangako ko noon din. Sa gayoy, mapapag-alaman ko siyang maaapid ang aking konsensya, makakapagkanlong sa nakatuwirang pangingit-ngit, pero hindi ko nagawa. Nagbago na siya sa kanyang anyo na para bang nakita niya ang laman ng kanyang puso. Ngayon, ang takot na ito'y mahigpit na magtatatag na dumaklot sa akin. Natawa kayo kung ibig ninyo sa aking karuwagan. Kapag hindi ko pinatay ang kanyang asawa, papatayin niya ako sa kahit anong paraan. Kailangan kong patayin ang kanyang asawa at kung hindi, papatayin niya ako. Desperadong naisip ko sa pagkakatingin ko sa kanyang walang luhang pero umiiyak na mga mata. Pagkatapos kong bitiwan ang aking pangako, hindi na ba'y masilip ako ngiti sa bibig at biloy gumuhit sa kanyang maputlang pisngi? Ay dahil sa kasumpa-sumpang pangako kong ito, idagdag ko pa ang krimen na buktot na pagpaslang sa pinakamaitim na pusong maaaring masilip. Natatakot ako sa kanyang paghihiganti. Totoong-totoo ito. Pero gawin iyon? Pero may iba pang nag-udyok sa akin para gawin iyon. Ano ito? Ano ang malaking kapangyarihan na iyon nagbubunsod sa akin, sa duwag na ako, para patayin ang isang inosenteng lalaki? Hindi ko masasabi. Pero posibleng, hindi maaari. Pinaninindigan ko siya, kinatatakutan ko, kinasusuklaman ko siya, pero gayon pa man, maaari rin dahil mahal ko siya. Si Morito na patuloy sa paglalakad ay hindi nagsalita pa. Ang pag-awit ng isang balada ang pumailang sa gabi. Ang isipan ng tao ay nasa dilim, walang ilaw na makakapagbigay liwanag. Nagsisindi ito ng apoy na makamundong paghahangad upang humayo at lumitaw sa loob ng isang iglap.